Magandang araw, Homequesters. Although ang live natin ngayon ay hindi para sa mga Homequesters or home buyers natin, naghahanap ng bahay. So, time out po muna tayo sa 4PH at iba pang mga project. For this live, ay dedicate po ito for opportunity naman, career opportunity para sa lahat. So, kami po ay naghahanap po ng mga makakasama na gustong maging real estate salesperson po. Pero bago ko po i-discuss yun, kung ano ba yung mga qualifications, what's in it for you kung mag-join ka po sa real estate. So, before yun, magkukwento lang po ako, short kwento lang about personal experience ko sa real estate. By the way, I am Ms. Norimel Loyora, one of the sales directors po ng RRCT Realty. Actually po, kaka-promote lang natin as director last October 1. So, very thankful po tayo unang-una sa Diyos, na nagkaroon tayo ng career growth. And secondly, yung mga taong nasa likod nun. Siyempre, any success naman or any milestone na natatamo natin is hindi naman tayo lang. May mga taong behind those success or milestones. So, kaya nagpapasalamat din po ako sa mga boss namin sa RRCT and sa mga kasama nating agents sa Team Homequest Guide at sa mga clients na sumuporta and sa mga family and friends na nag-support, mag-like, mag-share ng aming mga contents online. So, ako po kasi ay ilang decade din, parang since 2025 ay nag-work na po ako sa BPO. And then last BPO ko po is 2018. Nag-resign na po ako sa BPO, although from 2015 to 2018 ay nag-join din po ako as an insurance advisor and a certified investment solicitor. Kaya lang hindi na natin siya mapagsasabay. Mas pinili ko na po ang real estate. So, from 2005 to 2018 tayo po ay nasa BPO. At panggabi po tayo. At sa later years ng ating BPO career ay mapalad naman tayo kasi nagkaroon tayo ng magandang business account. So, fix ang schedule and weekends off. Although panggabi pa rin talaga siya. So, alam naman natin kapag panggabi, marami din pong masasacrifice lalo na sa health natin. So, last 2019, actually 2016 ko pa siya nararamdaman, tayo po kasi ngayon ay merong condition na hyperthyroidism. So, from 55 kilos, ngayon po ako ay 35 kilos na lang. So, malaki din po ang naibawas sa ating timbang kasi ganun po talaga ang hyperthyroidism. Bakit ko po ito share sa inyo? Kasi sa sitwasyon ko ngayon, sa condition ko ngayon, mahirap na pong mag-apply sa mga corporate companies or any BPO companies. Siyempre, bagsak ka na kaagad sa medical. Wala naman akong plan noon na mag-shift career. Actually, noong 2019, nag-rest lang talaga ako dahil marami pong medication. Mahirap din po kasi ang may hyperthyroidism. Over-fatigue yung mararamdaman mo kahit wala kang ginagawa. Mabilis ang tibok ng puso, hinihingal, and nakakadry ng balat. At nakakapangit siya actually. Kahit ngipin mo, rumurupok at hindi ka naman pwedeng magpabunot hanggat hindi nakokontrol yung hormones ng thyroid. At saka syempre, emotionally draining din siya kung magpapatalo tayo doon sa lungkot na mararamdaman natin. So, basically po, ang point ko po is, noong 2019 is gusto ko na magpahinga, and then, lumipat po kasi ako ng San Jose del Monte, nagstay muna ako sa ate ko. And, nakita ko yung opportunity sa real estate, dahil may friend ako na broker. So sabi ko, why not? Nandito na rin naman ako sa San Jose del Monte, Bulacan, at karamihan naman ng mga properties dito ay house and lot.
Before po kasi, ang daming nag-aaya sa akin na, uy, real estate agent ka, condo, ganyan. Ayaw ko kasi that time. So, nung nasa San Jose del Monte na ako, why not? I-explore ko yung opportunity sa real estate. So, nag-start po ako 2019 from other realty, and then up to 2022. And then after 2022 po, nag-decide po tayo na lumipat tayo sa RRCT. So, nag-start po tayo sa RRCT ng 2022 February. So, ang ibig ko lang pong ipunto, no, malaki siyang opportunity sa akin kahit ganito yung aking condition. What more pa, dun sa mga interested or dun sa inyo na wala naman kayong health condition, kaya nyong talaga physically mag-perform. So, ito po ay malaking opportunity, lalo na po sa mga Gen Z ngayon, na kasi ang mga Gen Z ngayon is full of dreams, and kumbaga sila, more on manifesting talaga. So, why not i-explore nyo itong career na ito? So, bakit? What's in it for you for this career? Ang dami namang sales career, di ba? Why real estate? So, unang-una kasi, basic necessity ang sa tao, yung having a shelter or having a home. So, kumbaga, ang ating serbisyo na i-guide ang mga clients or mga home buyers sa pangarap nila na makakuha ng sariling bahay is very basic needs. So, yung demand nandoon. So, tayo hindi na kailangan ng sobrang maghanap. Ngayon nga, online, Facebook, ang dami mo nang makukuha, diba? So, malaki ang demand sa housing. So, in short, hindi siya mahirap i-offer because it's a need ng lahat ng mga Pilipino, lalo na sa may pamilya. So, single naman, nagaya ko, usually investment ito. Pwede mo siya i-resale later on. Kapag tayo kasi ay nasa real estate, no, as an agent, very flexible ang hours. So, meaning, ikaw talaga ang magde-decide ng iyong routine. Pag may pamilya ka, makakapaghanap buhay ka pa rin sa real estate, kahit nasa bahay ka, kasama mo yung pamilya mo. So, mag-online digital marketing ka, mag-content creation ka, gaya nitong ginagawa ko ngayon. Kapag naman, let's say, wala ka namang family or single ka, kaso may mga agents po kasi tayo, no, sa Team Home Quest Guide na may mga duties naman sa church. So, hindi siya mag-conflict kasi ikaw nga ang magsiset ng time frame kung anong gagawin mo anong activities ang gagawin mo for that time period. And syempre, bukod pa sa flexible time, is unlimited income. Walang limit sa income dito. The more effort, the more hard work, syempre, the more income. So, imagine nyo, let's say, starting kayo as a trainee. So, let's say, ang ibigay sa inyo ay 3%. Sa isang townhouse, affordable regular townhouse, for example, is 1 million plus yan usually. Kasi ang socialized townhouse, less than 1 million. So, let's say 1 million plus. Pag dito sa Santa Maria, 1.6, 1.5, 1.7 ang pinakamaliit na townhouse. So, let's say 1 million na lang. And then 3% ang in-offer sa inyo na commission rate. In a month, nakapag-close kayo, let's say, halimbawa na, sa umpisa, 2. Kahit nga isa eh. So, let's say, kahit isa. Sa 1 million lang natin i-base. Sa 3% po sa 1 million, that's 30,000 gross. Ibabawas po natin yung taxes, VAT na 12% and withholding tax na 10%. So, ang net mo niyan is estimated na sa around 22 to 25,000. So, sa isa pa lang, tulong mo na yung pumapasok ng nasa BPO na panggabi or any work. Kasi yung isang unit mo, isang buwan na yun. Pwede na siyang income ng isang buwan. Eh what if maka 5 units ka, maka 10 units ka,
And hindi lang po komisyon ang pwedeng ma-earn sa real estate. There are developers na nagpo-provide po talaga sila ng mga cash incentives or other incentives like gift check, grocery, ganon, mga items, kumbaga. And then what else aside from the unlimited income? Siyempre yung free travel. So merong local travel like mga outing, mga summer outing sa iba't ibang resort. That's all expense paid by the developer as long as ma-hit natin yung target. May mga international travels din, which is all expense paid, accommodation, airfare, and food. So, hindi mo na kailangan gumastos or mag-ipon, pag-ipunan para lang makapunta sa ibang bansa or kahit din sa local, sa within the Philippines. So, yun yung mga benefits as a real estate salesperson. Ano pa? At the end of the day, real estate is a helping business. Kumbaga, ito ay, yes, we have unlimited income, but the mission really is to help our buyers na mag-guide sila ano ba yung swak talaga na bahay sa kanila or ano ba yung mga applications ng bahay na dream home nila. So, bukod sa kumikita na tayo, enjoy na natin yung travel and other perks of being a real estate salesperson. Nakatulong pa tayo sa kapwa natin na maabot yung pangarap nila na magkabahay. Sino bang hindi nangarap na magkabahay? Lahat tayo, di ba, nangarap tayo na magkabahay. Even for me, na single at the age of 30s, na single pa ako noon, hanggang ngayon pala. So at the age of 40s na kasi tayo ngayon, so single pa rin. Pero nung 30s ako, nangarap talaga akong magkabahay. Kasi, lumaki ako sa mahirap na pamilya eh. Yung nirentahan namin dati sa Pasig, studio unit. Pag dumating yung mga kamag-anak namin galing province, ay talaga sardinas na kami. Alam niyo, ulo paa. Ganun. Kaya nangarap, nabuo yung pangarap ko na gusto ko talagang magkabahay, na ayoko ng ganito, gusto ko maranasan din ng parents ko, ng siblings ko na meron kaming bahay. Kaya tulungan natin yung kapwa natin Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. And kung interested po kayong mag-apply at mag-join sa aming team, send your resume or CV to homequestguide.rrcityrealty@gmail.com. I-message nyo kami dito sa aming TikTok account and i-review ko na lang later ang inyong messages. So, yun lang po ang ating live. Maraming salamat po sa nanonood. At sana ay samahan nyo rin pa po kami sa susunod naming mga live. Maraming salamat at magandang hapon. God bless.